Good morning mga friend. So may panibago na naman tayong video. So for today's video, magpapalit na naman tayo ng isang LCD ng Vivo Y11. Ayan, tingnan nyo mga friend. Nabibiyak na itong LCD mga friend ng Vivo Y11. Ayan. So ito ang nangyari sa Vivo Y11 mga friend. So ngayon, kung bago ka pa lang sa ating channel mga friend, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pinutin na rin ang notification bell para maging updated kayo sa susunod nating mga uploads. Alright, tara, let's go! Galin muna natin mga friend itong SIM card niya mga friend. So ngayon, gagamit tayo ng steel pick mga friend para maungkat natin itong back cover niya mga friend. Yan, sundutin lang natin dito. Dandahan. Lang no? Alright, so kapag natanggal na natin mga friend, huwag muna natin hilahin kaagad mga friend kasi may cable pa dyan na nakakabit, cable na itong fingerprint nya. So kailangan muna natin yan tanggalin gamit ang screwdriver natin. Gagamit muna tayo ng magnetic pad para hindi lilipad yung mga tornilyo natin mga friend. Yan, so natanggal na natin yung isang screw dito. Pwede na natin yung tanggalin yung takip nya. Ngayon, disconnect na natin yan. As you can see. So ngayon, next natin gagawin, tanggalin muna natin itong battery nya mga friend. Battery, so kailangan natin i-disconnect yung battery. So itong takip na to, kailangan din natin tanggalin para ma-disconnect natin yung battery. Yan. So as you can see, so ito yung cable ng battery mga friend, itong itim. So disconnect natin yan. Tapos itong cable din dito, kailangan natin disconnect kasi nakaharang siya sa battery mga friend. Hindi natin matanggal ang battery kapag hindi natin yan i-disconnect. So pagtanggal ng battery mga friend, may sticker na green. Ayan. Ito yung handle na kailangan nating hilahin. Ayan. So ito yung cable sa kanyang LCD. Tatanggalin natin to. Ayan. So matapos natin yung ma-disconnect mga friends, punta tayo dito sa harapan. Ayan. So gagamit tayo ng blower para mapainit natin mga friend itong gilid dahil may nakadikit dito na glue. So ngayon, pwede na natin sundutin mga friend ng dandahan mga friend. Ay, teka. Hindi ko mawakan ng init. So, ungkatin natin dito dahil malambot na yan. And as you can see, mga friend, maangat na siya ng kusa mga friend. Oh. Yan. So,
Yan. So as you can see mga friend, yan, natanggal na natin ang kanyang sirang LCD. Ito yung bago na pampalit natin. Bili natin sa online. Sa Shopee. So ayan, may kasama siyang tempered glass. So mamaya, ilalagay natin to. So ayan, ito na ang ating replacement mga friend na kanyang LCD. So kailangan muna natin linisan mga friend para walang sagabal mga friend pag inilapat natin yung LCD. May naiiwan pa kasi dyan na mga adhesive mga friend. So kapag malinis na mga friend, kailangan na natin ilagay itong LCD niya mga friend ha. Ayan, may butas, ipapasok lang natin dyan. Meron niyang mga mga friend, kailangan natin tanggalin itong blue, itong plastic na nakatakip sa kanyang adhesive. So hindi muna natin yan tatanggalin kasi magka-trial pa tayo mga friend. Okay. Try pa natin to kung gagana ba itong LCD na nabili natin. So kabit muna natin pansamantala. Try muna pala. Pansamantala mga friend para try natin. Okay. Right? So tara, buksan natin mga friend. Ayan, nag-vibrate na siya. So ayan, as you can see mga friend, ayan, so saan ba yung brightness niya? Kasi natin yung brightness. So as you can see, nakikita natin na wala namang maging problema sa kanyang display, sa kanyang touch mga friend. So walang problema. Ayan. So meron pa yung plastic cover mga friend na kailangan pa natin yan tanggalin mamaya. Okay, so tara, patuloy natin. Tanggalin muna natin ulit itong battery. Natin ang LCD. So ngayon, yan, ang gamit pala natin ay T7000 mga friend na glue para sa mobile phone. Okay. So kailangan natin itong tanggalin mga friend. Yan. Tanggalin yan. Dito rin tanggalin natin. Ayan, okay. So ngayon, nilapat na natin ang LCD. Ayan. Yan lang mga friend, easy. So normal lang yan mga friend na meron talagang lalabas na glue dito sa gilid niya mga friend. Pinidiin kasi natin yan. So normal lang yan na lalabas yan. So mamayang konti siguro. So hayaan natin na matuyo siya mga friend ng ilang minuto. Diin lang muna natin ng mga ilang minuto mga friend. Okay, so mukhang
dumikit na siya mga friend. Dito naman tayo sa likod mga friend. Ayan. So, ibalik na natin itong cable niya. So, next ay ang kanyang battery mga friend. Balikan natin yan. Alright. Tapos, itong cable na tinanggal natin dito sa gilid. Okay. At lastly, ang kanyang battery. Tapos, ibalik na natin itong takip mga friend. Tsaka yung mga tornilyo. So, ito namang cable ng kanyang fingerprint. Yan, i-connect na natin. Saka, may tornilyo yan. So, tapos na tayo mga friend. Natin ang lahat. Ayan, so pack na natin ang back cover niya mga friend. Alright, so as you can see, tara buksan natin. Right, so as you can see, wala tayong naging problema mga friend. So, ganun lang kadali mga friend. So, salamat sa inyong pagpanood mga friend. At sana po ay meron kayong natutunan at meron kayong nakuhang kahit konting idea mga friend dito sa ating vlog. So, kung sino po yung hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, don't forget to subscribe mga friend at pindutin nyo na rin ang notification bell para maging updated kayo sa susunod nating mga uploads. Alright, so this is Gmax Events Page 1, The Lazy Vlogger.